sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. December, napakalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa A-Team. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. December, napakalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan. Masdan mo ang ating bayan, anong iyong nakikita? May dapat bang malaman ating pag-usapan? Masdan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata? May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na DZMM Radio Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radio Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Magulong ng mithiin, sigaw ng inyong damdamin, dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod, iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. May karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabayan mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong gabay, kapit araw, kapit kamay saan man.
Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 4:02 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Romaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ngayon po ay Lunes, August 4, 2025. Narito mga nagpapagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Mga kaso ng leptospirosis, tumaas bunsod ng sunod-sunod na bagyo at habagat, halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura, pumapalo na sa higit 14 na bilyong piso. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap, buhag-bahagyang bumaba. Pangulong Marcos Jr. nagbantang itatakwil ang mga kaalyado at opisyal ng gobyerno na responsable sa palpak ng flood control projects. 6 sugatan sa pagsabog sa Tondo, Maynila, dahilan ng pagsabog inaalam pa ng mga pulis. Sa lalawigan, 5 bungo ng tao natagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan. At sa balitang sports, Philippine Junior Taekwondo Team nagsugbit ng 20 medalya sa 2025 Asian Junior Cadet Taekwondo Championships. Magandang umaga, kapamilya! Good morning! Magandang umaga, partner. Good morning! Gising na ba lahat? Monday ha! May pasok. Siyempre, kompleto pa rin ang Ayan. Team Pogi natin. Everyday yan ha! Madaling araw na balita. Kasama ang 2 pogi. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. At syempre, dahil 4:04 na, unahin po natin ang magiging lagay ng panahon. Ulat, panahon. Makakausap po natin mula sa Pag-asa sa Ginoong Obet Madrina. Sir, mainit ba ang maghapon natin today?
Magandang umaga, Steve and Robert. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon nga, no, tama po kayo, medyo mainit pa rin maranasan sa malaking bahagi na ating bansa, lalo't medyo mahina pong habagat ngayon. At tutusin halos na sa monsoon break po tayo. Pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi na normally hindi naman po nagtatagal. Normally 1 hanggang 2 oras. Samantala, sa ngayon wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At least in the next 2 to 3 days, medyo malit pa rin siya sa magkaroon tayo ng bagyo. Wala na tayong nakataas sa gale warning. Kaya sa mga kababayan po natin na maglalayag sa mga baybay nating bansa ay maaaring pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka po sa ating mga karagatan. Samantala, wala na tayong nakataas na thunderstorm advisory sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. So, ibig sabihin ngayong umaga, maliit yung chance na magkaroon tayo ng mga pagulan. At yan po, ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat at magandang umaga po, Sir Obet Badrina. Oras po natin, alas 4:06 na po ng madaling araw. Mahigit 14 na bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng 3 bagyo at habagat na nalasa sa bansa noong Hulyo. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, pinakamalaki ang pinsala sa infrastruktura sa Central Luzon, kasunod ang Cordillera at Calabarzon. Lumobo naman sa higit 3.2 billion pesos ang halaga ng mga nasirang pananim at iba pang pinsala sa agrikultura. 38 na ang napaulat na namatay pero 3 pa lang ang nava-validate. 33 rin ang sugatan at 8 ang nawawala. Mahigit 2.3 milyong pamilya o mahigit 8 milyong individual ang apektado ng mga nagdaang kalamidad. Samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. DOH nakapagtala ng mahigit 500 kaso ng leptospirosis matapos ang pananalasa ng magkakasunod na bagyo at habagat noong Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Nagkasa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard kasunod ng namataang China. Bert! Batay sa datos ng Department of Health, umabot na sa 569 ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis mula July 13 hanggang July 31. Bahagi ito ng mahigit 3,000 kaso ng sakit na naitala simula January 1 sa buong bansa. Sa naturang bilang, mahigit 1,000 o 1,114 na kaso ang naitala mula Hunyo 8, 1 linggo matapos ideklara ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Patuloy namang binabantayan ng kagawaran ang pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Paalala ng DOH sa publiko, kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng sintomas ng leptospirosis gaya ng lagnat, pananakit ng katawan at paninilaw ng mata. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Basta AM. Samantala, nakapagtala naman ng Quezon City ng 43 kaso ng leptospirosis. Ang dami ha. Sa huling linggo po ng Hulyo, bunsod ng pagbaha na idinulot ng 1 linggong pag-ulan na dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Dahil dito lumobo sa 178 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng ngayong taon na mas mataas ng 23% sa mga naitalang nagkasakit noong 2024. 23 ang naitalang namatay dahil sa leptospirosis na mas mataas ng 12% noong 2024. Pinapayuhan naman ng QCLGU mga residente na lumusong sa baha na kaagad
na magpakonsulta sa mga doktor o sa mga health center ng lungsod. Basta DZMM! Alas 4:09, kuha pa tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. may babala sa mga kaalyado at opisyal ng gobyerno kaugnay ng issue sa mga palpak na flood control projects. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang atid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itakwil ang mga kaalyado sa politika na mapatutunayang nagpabaya at nanamantala sa mga flood control projects ng gobyerno. Sa inilabas na teaser ng Presidential Communications Office para sa ikatlong episode ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na dapat malaman ng publiko kung sino ang kailangan managot sa paghirap na kanilang dinadanas dahil sa mga palpak na proyekto. Ayon kay Marcos, pasensyahan na lang dahil kahit mga kaalyado niya sa politika ay hindi niya sasantuhin at pagpapaliwanagin at pananagutin kung kinakailangan. Magugulit ang inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways sa kanyang SONA na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects na nakalipas sa 3 taon bilang bahagi ng crackdown ng gobyerno sa umunoy korupsyon sa mga nasabing proyekto. Samantala, biyaheng India na ang Pangulo ngayong araw para sa 5 araw na state visit kasama ang ilang opisyal ng gabinete. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores, isa pang report. DOTR, Valenzuela LGU, DPWH at NLEX Corporation nagpulong para solusyonan ang problema ng pagbaha sa NLEX. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Nagpulong ang Department of Transportation, Pamahalaang Lungsod ng Valenzuela, Department of Public Works and Highways at NLEX Corporation para pag-usapan ang mga mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang hakbang ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang abala sa mga motorista. Tinalakay sa coordination meeting ang plano para sa sasabayang paglilinis at pag-aalis ng bara sa mga daluyan ng tubig sa Valenzuela at May Kawayan na nakakaapekto sa NLEX tuwing may malalakas na pag-ulan. Target ng mga hakbang na maiwasan ang matinding pagbaha sa mga lugar tulad ng Paso de Blas at iba pang kalapit na lugar bilang paghahanda sa mga susunod na bagyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Oras natin 4:12 ng madaling araw. Naku po, bad news po muna mga kapamilya. Tataas ng mahigit piso. Kada litro ang presyo ng langis bukas Martes. 1.70 hanggang 1.90 kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina. Ang diesel naman, piso hanggang 1.20 ang inaasang taas presyo. Nagtaas ang presyo ng langis sa world market bunsod ng sanction sa Russia at mababang supply ng diesel. Tumaas din ang demand sa gasolina sa Amerika at pagtaas ng halaga ng dolyar kontra sa piso. Basta AM. Ito naman, good news. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino o pamilyang Pilipino na nagsasabing mahirap sila. Sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS noong Hunyo, 49% o katumbas ng 13.7 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabi na mahirap sila. Mas bababa ito ng 1% sa 50% o 14.1 milyong Pilipino na nagsabing mahirap sila base sa SWS survey noong Abril. 41% naman ang nagsabi na hindi sila mahirap. Kasama ka ba doon, partner, sa 41% na hindi ka mahirap? Parang hindi ko pa nararamdaman eh. At 10% naman ang nasa borderline ng mahirap at hindi mahirap. Ikinatuwa naman ng Department of Social Welfare and Development ang resulta ng SWS survey. Nangako naman ng DSWD na mas palalawakin pa ang mga programa ng gobyerno na makatutulong sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino.
Basta DZMM! Alas 4:14 naman po ng madaling araw, umaasa mga kaanak ng mahigit 30 nawawalang sabungero na makakamit nila ang hustisya sa lalong madaling panahon. Nagsampa mga kaanak ng mga biktima sa Department of Justice na mga reklamong multiple counts of murder at illegal detention laban sa 60 individual, kabilang ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Umaasa ang kapatid ng biktimang si Ricardo Lasco na si Cha Lasco na masusing pag-aaralan ng piskalya ang mga inahing nilang reklamo at makasuhan na sa korte ang mga itinuturong responsable. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na itinuturing na person of interest si Barreto. Bukod sa mga ibinunyang ng whistleblower na si Julie Patidongan, magpapalakas umano sa kaso ang testimonya ng mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim. Sa isang pahayag, tiniyak ng kampo ni Ang na haharapin ito ang mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon naman sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, gawa-gawa, self-serving at walang sapat na mga ebidensya para patunayan ang mga testimonya ni Patidongan. Git ng kampo ni Ang, puro imbento ang mga kwento ni Patidongan para iligtas ang kanyang sarili sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Binilaan din ng abogado ni Ang publiko na huwag basta-basta maniniwala kay Patidongan na anyay magaling mambola para palabasing biktima ng krimen na umano'y siya ang gumawa. Tumanggi muna magbigay ng komento ang kampo ni Barreto. Basta DZMM! Oras natin, 4:16 na madaling araw, handang tumestigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang isa sa mga kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon kay Ella Kim Patidongan, handa siyang isiwalat ang mga nalalaman sa pagkawala ni Melbert John Santos na umano'y dinukot sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna noong Enero 2022. Umamin si Elakmin na siya ang nakuna ng CCTV na nag-withdraw sa automated teller machine gamit ang ATM card ni Santos. Isang pulis umano ang nagbigay kay Ella Kim ng ATM card ni Santos at tinutusan siyang silipin ang bank account ng biktima. Hawak ng mga pulis si Ella Kim at isa pang kapatid ni Patidongan na si Jose matapos sila maaresto sa hindi tinukoy na bansa. Sinabi ni Patidongan na nasaksihan umano ni Ella Kim ang karumal-dumal na pagpatay sa mga sabungero. Basta DZMM. Umatras ang isang testigo sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kinumpirma ng kapatid ni Camilon na si Ching Ching na sumulat ang testigo sa Regional Trial Court sa Batangas para ipaalam ang kanyang pag-atras sa pagtestigo sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay dating Police Major Alan De Castro at bodyguard nito na si Jeff Magpantay. Napuwersaan niyang umatras sa kaso ang testigo dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Umasa pa rin ang pamilya Camilon na makakamit nila ang hustisya. Halos 2 taon nang nawawala si Camilon na huling nakita sa Batangas noong Oktubre 2023. Pangunahing sospek sa krimen sina De Castro at Magpantay na pinayagan ng korteng mga pagpiyansa. Basta DZMM. Oras natin, 4:18, isa pang report ng ating Radyo Patrol. Research vessel ng China na mataan sa karagatang sakop ng Babuyan Islands matapos naman ang Maritime Domain Awareness Patrol ng Philippine Coast Guard. Nagbabalik si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Nagkasan ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard kasunod ng namataang Chinese research vessel na Zhang Yanghong 5 sa layong halos 37 nautical miles malapit sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan. Matapos ang MDA patrol, naispatan ng Zhang Yanghong 5 sa 14.92 nautical miles mula sa Babuyan Island. Tinangka itong i-radio challenge ng PCG pero walang natanggap na tugon mula sa research vessel ng China. Ayon sa PCG, galing ang barko sa Guangdong, China noong Hunyo 5 at pumasok sa Philippine Exclusive Economic Zone noong Hunyo 7 at lumabas makalipas ang 2 araw. Pero muli itong namataan sa loob ng EEZ nitong Hulyo 31. Base sa historical track, halos 22 araw itong nagsagawa ng marine scientific research malapit sa Guam at muling pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sa pinakahuling monitoring ng PCG gamit ang automatic identification system, huling namataan ng barko sa layong 86 nautical miles mula sa Kalayaan Island sa Cagayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Alas 4:19, itinanggi naman ng Philippine Coast Guard ang report ng Chinese state media na hinatak umano ng isang barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, malinaw na isang fake news ang pinapakalat ng China Coast Guard para pahinain ang paninindigan ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Luma na anyang video na ipinapakita ng Chinese media at wala silang namamonitor na mga barko ng Pilipinas na hinatak sa Ayungin Shoal. Basta AM, DZMM! Sa aming pong pagbabalik, abangan po ninyo ito, Lola, patay sa sunog sa Iloilo. At halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Camarines Sur at Iligan City. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Kape! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Good morning! Oras natin, 4:23. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Mga kaso ng leptospirosis, tumaas bunsod ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura, pumapalo na sa higit 14 na bilyong piso. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nagsabing mahirap, bahagyang bumaba. Pangulo Marcos Jr. nagbantang itatakwil ang mga kaalyado at opisyal ng gobyerno na responsable sa palpak na flood control projects. 6 sugatan sa pagsabog sa Tondo sa Maynila dahilan ng pagsabog inaalam pa ng mga pulis. Sa oras natin na 4:24, dito muna tayo. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Para po sa ating ulat kalusugan, ito makinig po kayo ha. Sa mga bumabiyahe dyan, Ate Josie, Kuya Boy, katindig pakinggan nyo to.
May alok po na libreng hepatitis testing, pagpapagamot at bakuna ang Department of Health para po sa publiko. Bahagi ito na mas pinaigting na kampanya ng DOH laban sa hepatitis. Paliwanag ni Almira Isabel Cayana, DOH Chancellor Luzon Center for Health Development Infectious Disease Cluster Program Officer, ang hepatitis ay seryosong sakit sa atay na posibleng magdulot ng mas malubhang komplikasyon. Ang hepatitis A at E ay nakukuha sa maruming kapaligiran, habang hepatitis B, C at D ay nakukuha naman sa dugo at iba pang body fluids, gayon din sa unsafe sex. Libreng inaalok sa publiko ang testing at treatment sa hepatitis sa mga health center, social hygiene clinic, HIV treatment hub at government hospitals. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning. Agri-Balita! Agri-Balita! Hoy, good morning po sa ating mga kamawilyang mangisda. Good morning! Kamawilyang magbubukid, yaka! Mabak, may kakasangkay. Ito po sa ating pong Agri-Balita. Nabahagi ang Department of Agriculture Western Visayas at Philippine Rice Research Institute ng mahigit 500 sako ng bini sa mga magsasaka sa Sibaste at Barbasa sa Antique na naapekto ng bagyong Krising at Habagat. Bahagi ito ng ayuda ng DA sa mga magsasaka na nasira ang mga palayan dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. 200 sako ang ipinamahagi sa Sibaste at higit 300 sako naman sa Barbasa. Mahigit 8 milyon ang danyo sa higit 300 hektare na palayan sa nasabing mga bayan na nasa ilalim pa rin ng state of calamity. Muli, magandang morning kamawilyang mangisda at sa ating kamawilyang magsasaka. Tanim-tanim na po at maupay ngaga sangkay. Yan po ang ating Agri-Balita on a Monday morning. Sa oras po na 4:26, alamin po natin ang mga balita sa mga probinsya. Pasada Probinsya! Probinsya! Umabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Western Visayas dahil sa pagagupit ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. 28 infrastruktura ang nasira sa Capiz, Antique, Iloilo at Taclan na nagkakahalaga ng mahigit 175 million pesos. Sa agrikultura, halos 157 million pesos ang halaga ng pinsala na nakaapekto sa kabuhayan ng mahigit 9,000 mangingisda at magsasaka. Ayon pa sa Office of Civil Defense sa Western Visayas, may nakalaang Quick Response Fund para sa agarang tulong at maaring humingi ng karagdagang pondo kung kulangin. Samantala, 2 naman ang naitalang namatay at 3 ang sugatan sa pananalasa ng bagyong Emong sa La Union. Isa sa mga biktima ay nalunod habang ang isa ay namatay matapos babagsakan ng puno ang kanilang bahay. Apektado ang mahigit 100,000 pamilya o higit 300,000 individual sa iba't ibang bayan at lungsod ng La Union. Sa Bulacan naman, natagpuan ng mga pulis ang 5 bungo ng tao na nakasilid sa isang selyadong kahon sa barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte. Ayon sa pulisya, nadiskubre ito ng isang residente sa damuhang bahagi ng Liana Road. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng mga bungo at kung may kinalaman ito sa anumang karahasan. Isinilalim na ito sa anthropological, odontological at DNA exam sa Camp Crame. Samantala, nilinaw ng San Jose del Monte Police na walang ebidensyang nag-uugnay dito sa mga nawawalang sabungero. Arestado naman ang isang 30 anyos na lalaki na hinihinalang tulak ng droga sa isang anti-drug operation sa Pili, Camarines Sur. Nasamsam sa suspect na si alias Buni ang 12 sachet ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Nakakulong sa Pili Municipal Police Station ang suspect. Nasasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Iligan City, halos 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga pulis sa bypass operation sa Barangay Palau. Arestado ang umano'y drug pusher si alias Mox at kanyang live-in partner na nahulihan ng 400 gramo ng shabu. Mara pa mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pasada Probinsya! Probinsya! 4 arestado sa loob ng drug den sa Cebu City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu hatid ni Ani Perez. Ani.
Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den sa sitio Santo Niño, Barangay Labangon, Cebu City nitong weekend. Naaktuhan ng mga otoridad ang 4 na individual na gumagamit ng illegal na droga, kabilang ang isang 19 na binata at ang may-ari ng drug den na isang 42 taong gulang na lalaki. Nakuha sa operasyon ang 20 pakete ng hinihinalang shabu at isa pang paraphernalia. Aabot sa halos 100,000 piso ang halaga ng drogang nakuha. Ayon sa PIDEA, matagal na nilang minamanmanan ang drug den at dati na ring nakulong dahil sa pagbebenta ng illegal na droga ang nagpapatakbo nito. Mahaharap ang 4 sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez! Pasada Probinsya. Isa pang report, isang babae arestado matapos makuhaan ng illegal na droga sa Aritao, Nueva Vizcaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Vizcaya, at ni Julio Harris. Ayon sa Aritao Police, halos 1 buwan nilang minanmanan ang iligal na aktibidad ng 42 anyos na ginang at kanyang kinakasama bago ikinasa ang search warrant. Nasamsam sa suspect ang 15 medium-sized plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang tigi 1 gramo ang timbang at may kabuuang halaga na 102,000 pesos. 3 pang sachet ang natagpuang nakaipit sa isang Biblia na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso. Pero sinasabing nilunok ng suspect ang isa o higit pang iligal na droga para lang itago. Marami ang nakuha sa suspect na tiyempong kagagaling umano sa kanyang pinagkukunan ng iligal na droga ng ikasaang operasyon. Hindi naman nahuli ang kinakasama ng suspect na umalis umano matapos silang magkaroon ng pagtatalo. Nasampahan na ang suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio. Maraming salamat, Harris Julio. Sa Leyte naman, patay ang mag-ama at sugatan naman ang ina matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na boom truck sa Barangay Mohon sa Bayang Puya ng Tanawan. Patawid ang mag-anak na magkakaangka sa motorsiklo sa National Highway na masagi ng truck sa bandang likuran. Dadon arrival sa ospital ang mag-ama habang ginagamot pa rin ang ina. Nasa kustodiya na ng Tanawan Police ang driver ng truck. Sa Camarines Norte naman, patay ang isang rider at sugatan ng isa pa ng magsalpukan ang 2 motorsiklo sa bayan ng Paracale. Nawalan umano ng kontrol ang isang rider kaya lalihis ng lane at bumangga sa kasalubong na motorsiklo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang mga binatilyong nakunan ng viral video sa Iloilo City. Nakunan ng video mga binatilyo na naka-helmet, walang pang-itaas habang sumasayaw sa ibabaw ng tricycle at pinapakita ang puwet sa mga motorista. Paluin kita eh. Sinabayan pa ito ng isa pang lalaki na nakaputing t-shirt na may headdress. Ayon po sa mga binatilyong sangkot, ginawa nila ang video para sa vlog content. Talaga ba? Ipinatawag sila ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa City Hall ngayong araw para magpaliwanag at mabigyan ng mental health intervention kung kinakailangan. Sa oras ating 4:32 na madaling araw, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Walong kabataan nasagip sa pagkalunod ng 3 magkakaibigang lifeguard sa karagatang sakop ng Morong, Bataan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bataan, hatid ni Radyo Patrol, Rod Izon. Rod. Nailigtas sa pagkalunod ng 3 magkakaibigang lifeguard ang 8 biktima sa 2 magkahiwalay na lugar sa karagatan ng Morong. Kabilang sa nailigtas ang 4 na magbabarkadang dumayo pa mula sa Limay, habang ang 4 na lokal ay mga residenteng nagkayayaang mag-swimming. Ligtas silang nadala sa Rural Health Center ng mga sumagip na lifeguard na pawang taga-Morong. Sa ngayon, mahigpit munang ipinagbabawal ang pagligo sa karagatan ng Morong, pati na ang anumang water sports dahil na rin sa katamtaman hanggang sa malalakas na alon na bunsod ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta.
Pasada Probinsya. Ilang most wanted sa Central Luzon arestado sa isang araw na manhunt operation ng Police Regional Office 3. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Central Luzon at ni Gracie Rutao. Gracie. Arestado ang ilang most wanted persons sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Zambales sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Police Regional Office 3 noong August 1. Nanakip sa Paumbong, Bulacan at Haen, Nueva Ecija ang dalawang kapwa may kasong murder. May mga kasong rape naman ang naaresto sa Hermosa, Bataan at Baliwag, Bulacan. Lahat sila ay may warrant of arrest at karamihan ay walang piyansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. Sa Iloilo naman, patay ang 70 taong gulang na lola matapos matrap sa sunog sa barangay Oñate sa Mandurriao. 3 ang naitalang sugatan kabilang ang isang 65 taong gulang na babae na nagtamo ng second-degree burns. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, naiwang kandila ang naging sanhi ng sunog. 2 bahay na sunog na nakaapekto sa 2 pamilya. Nabigyan na ng tulong ng City Social Welfare Office ang mga apektadong residente. Pogi, ano oras na? Oy, 4:35 na po na madaling araw. Dahil 4:35 na, baka sabi pagbabalik, pulis na sumemplang sa motorsiklo sa Quezon City. Nasagasaan ng bus, patay. At maigit 1 milyong pisong halaga ng mga peking candy na samsam sa Maynila. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, nasa balita, nasa public service. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4. Good morning! Good morning! Oras po natin, kapamilya. 4:38 na po na madaling araw. Balik tayo sa mga balita. Wala umanong epekto sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulo Duterte sa International Criminal Court. Ang plano ng defense team nito na hindi magtawag ng mga testigo sa confirmation of charges hearing sa Setyembre. Wala ring plano ang kampo ni Duterte na maghain ng written testimonial evidence.
Ayon kay Attorney Cristina Conti, ICC Assistant sa Counsel, posibleng maging maiksi lang ang opening argument ng abogado ni Duterte si Attorney Nicholas Kaufman sa hearing sa September 23. Giit pa ni Conti na dapat matalakay ang mga kondisyon sa hirit ng kampo ni Duterte na interim release sa dating Pangulo. Halos 5 buwan na nakakulong sa ICC detention facility sa Dahig si Duterte matapos arestuin at isuko sa ICC noong Marso. Binigyan ng DILG ng hanggang September 1 ang Metro Manila mayors para bumuo ng Unified No Parking Scheme. Nakipagpulong si DILG Secretary John Vic Remulla sa Metro Manila Council at Regional Development Council kung saan natalakay ang no parking zone sa mga kalsada tuwing rush hour. Pero sinabi ni MMC President San Juan Mayor Francis Zamora na mahihirapang ipatupad na no parking zone ang mga kalsada. Isaan niya sa pag-aaralan ang magsumite ang mga LGU ng listahan ng mga kalsada kung saan papayagan ng one-side parking o pagparada ng mga sasakyan sa itinakdang oras. 6 ang sugatan sa pagsabog malapit sa riles ng Philippine National Railway sa kanto ng Dagupan at Tayuman Streets sa Tondo, Maynila. 4 sa mga biktima ay magkakamag-anak na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center at Tondo General Hospital. Base sa paunang investigasyon, may binabaklas na kalakal ang mga biktima nang mangyari ang pagsabog. Na-recover sa lugar ang isang air compressor na hinihinalang pinagmulan ng pagsabog. Patuloy ang investigasyon ng Explosive and Ordnance Division ng Manila Police District sa pagsabog. Sa Maynila pa rin, nasabat ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng peking candy sa isang bodega sa Tondo sa Maynila. Nadiskubre ito matapos ang test buy at surveillance operations base sa search warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court. Posible ring delikado sa kalusugan ng mga candy. Sasampa ng reklamong paglabag sa Intellectual Property Code ang may-ari ng mga nasabat na peking candy. Sa Caloocan City naman, 15 ang sugatan sa sunog sa East Libby sa Barangay 160. Halos 70 bahay ang nasunog na nakaapekto sa mahigit 30 pamilya o mahigit 100 residente. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit na mga bahay at nahirapan ang mga bombero na apulahin ang sunog dahil sa makikitid na eskinita. Tinatayang aabot sa 500,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan sa multipurpose hall ng barangay at sa isang chapel. Umaapila rin ng tulong tulad ng tubig, pagkain, hygiene kits at damit. Sa Quezon City naman, patay ang isang pulis matapos masagasaan ng bus sa Pitwason Boulevard sa Cubao. Dead on arrival sa Bagamutan si Patrolman Arde Saavedra habang hawak ng mga pulis ang bus driver na si Rafael Mapoy. Sa investigasyon, papasok sa duty si Saavedra, nasakay ng kanyang motorsiklo nang sumemplang, nahulog sa kalsada at nasagasaan ng tumadaang bus. Basta init, DZMM! Oras po natin, 4:42 na po na madaling araw. Ayan na. O paano? Simulan na natin ang mga nagpapatenda check sa atin. Unahin natin ang mga nag-message sa atin sa ating Viber number na 0918-278-3000. Ayan na, pag kayo hindi pa nagising ha. Go, partner! Natin si Maria Aragon, si Romy Aguda ng Laguna, Marites David ng Pampanga, Maggie de Menzana ng Makati, Cory Hilario ng Las Piñas. Ano sabi ni Cory? Tayo daw nagpapababa ng kanyang BP. Ay basta huwag masyadong mababa ha. Normal lang po, Miss Cory. Tita Lola Damian, good morning. Madam Lina Ho ng Bulacan, magandang morning. Gail Viloria ng Antipolo, good morning. Good morning. Rose Flores, present. Jerry Diaz, present. Siyempre si Teacher Mads ng Quezon City, present. Madam Gemma Chico, present. Good morning. At syempre partner, ito ha, yung mga buwati po sa ating YouTube channel na DZMM. Magandang morning po kay May Perea, kay Aing Estrada, good morning kay Amber Audrey Maravilla, kay Mary Ann Kilab, good morning kay Mercy Garcia, kay Kiang, magandang morning kay Annalisa Liwag, kay Man of Steel, kay Carmi Sanchez, magandang morning din po kay Melchor Aguilar, kay Hil Borhal, magandang good morning. At syempre po, good morning din kay Fred Magdalera, kay John Zenong Valentin ng Tarlac City, kay Chad Robert Basco at Claire Lopez Banong, ay Morena, magandang morning. At syempre po, good morning kay
Sir Alex Calda na nakikinig at nanonood po. Magandang morning. Aba naman, good morning. At syempre, batiin din natin ng Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sir Noel Bugarin, happy birthday! Happy birthday! At syempre maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin every day. Kagaya po ni Sir JV Valdez. Sabi niya, good morning po, nanonood at nakikinig ngayon dito sa Office of the Provincial Fire Marshal ng BFP Nueva Ecija sa Cabanatuan City. Led by Acting Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Marionito Bolandos. At congratulations daw kay SFO4 Victor de Guzman for his promotion. Aba, makamanlibre yan, Sir JV. Congrats. Maraming salamat. At syempre, good morning. Good morning. Napakabait at napakahusay na magturo ng teacher na to dyan sa Nueva Ecija. Teacher Gizar Agbuya. Good morning. Syempre, good morning din, Tita Villanueva. Good morning. Tita Amanda Reyes. Tita Fe. At Madam Norma Guevara, magandang morning. Mami Luigi Mano, good morning. Good morning. At syempre, bati ko lang din pala. Sino? Yung napaka-beautiful ko na pamangkin. Happy birthday! Happy birthday, Fiona! Fiona birthday, Gonzalez! Fiona! Yan, happy birthday! Wala nang pahabol. Eto, partner. Go. Ko lang. Good morning kay Romeo Guion. Ay, oo nga At pala. syempre kay Maya Paabak po kay Sir Sosimo Gasmin. Magandang morning po. At sa mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sa inyo po mga radyo. Abay, maraming salamat. Thank you. At syempre sa mga nanonood sa atin via cable. Maraming salamat din. At sa mga nakatutok sa atin sa iWant. Dami. Thank you din. At syempre sa mga nasa Facebook. YouTube. Ayan ha. Maraming salamat po sa inyo. Meron ba partner? Spotify. Ay, meron sa Oo Spotify. nga pala. Mapapakinggan niyo po yung boses ni Steve dun ha. Makilala niyo sana. Thank you. Julius Cabangon. Good morning. Good morning. Oras natin. 4:46 na po na madaling araw. Dahil dyan, magkukommercial lang po kami na mabilis sa ating pong pagbabalik ha. Siyempre, balitang sports, showbiz, foreign news, at iba pa. Sandali po lamang. Steve Brass, Robert Manosa, Radio Patrol Balita Alas 4. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang prayer vigil sa Jubilee of Youth Pilgrimage sa Rome, Italy. Bahagi ng isang linggong selebrasyon ng Jubilee of Youth Pilgrimage na nagsimula noong July 28. Halos 800,000 kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumalo sa Jubilee of Youth Pilgrimage. Inalala ng Santo Papa ang 2 babaeng nasawi bago makarating sa Roma para makadalo sa Jubilee. Samantala, pumutok naman ang isang bulkan sa Russia na mahigit 500 taon nang nananahimik. Umabot sa 6 na kilometro ang ibinugang abo ng bulkan na matatagpuan sa Kamchatka, Russia. Sinundan naman ito ng magnitude 7 na lindol sa Russia pa rin. Naniniwala mga eksperto na konektado ang pagputok ng bulkan sa malakas na lindol na magnitude 8.8 na yumanig sa Kamchatka noong nakaraang linggo. Showbiz Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erika Balmes. Erika, magandang morning! Go! Chika Monday morning, kapamilya! Eto na nga ang latest. Kinumpirma ni The Voice USA champion Sofronio Vasquez ang nilulutong proyekto kasama si The Voice USA coach Michael Bublé. Sa media huddle nito para sa nalalapit na Bravo Manila concert kasama si Jed Madela at Between Escalante, ibinahagi ni Sofronio ang ilalabas na extended play kung saan mismong ang Canadian singer-songwriter ang producer ng kanta. Excited si Sofronio sa nalalapit na proyekto na hudyat ng pagsabak niya sa pagsusulat ng kanta. Sa iba pa nating chika sa umaga, balik acting naman si James Reid para sa bagong pagbibidahang teleserye. Sa isang vlog interview, sinabi ni James na niluluto na ang serye project kung saan makakatrabaho niya ang di pa pinangalan ng female lead. Ayon kay James, bukas siyang makatrabaho ang iba-ibang aktres pero hindi anya kailangan pang love team. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erika Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erika Balmes! Sports Balita! Sa ating sports balita, Philippine Junior Taekwondo humakot na 20 medalya sa Malaysia. Konti lang pala, 20 lang naman. Iyan at iba pang sports balita yatid ng ating big man ng DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng 20 medalya ang Philippine Junior Taekwondo team sa 2025 Asian Junior Cadet Taekwondo Championships sa Malaysia. Nakuha ng mga batang Taekwondo Chi ng bansa ang 2 gold medals sa 37 kg sparring category at Pumzeka Recognized Cadet Competition. Bukod sa gold medals, nagsukbit din ang Philippine Junior Taekwondo team ng 5 silver at 13 bronze medal. Samantala, nasungkit ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang bronze medal sa first leg ng CV League sa Thailand. Tinalo ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang Indonesian team sa set score na 3-1 para makuha ang third place at bronze medal.
pinarangalan si Angel Canino ng Alas Pilipinas bilang Best Outside Spiker ng CV League First Leg. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. At narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Mga kaso ng leptospirosis tumaas, bunsod ng sunod-sunod na bagyo at habagat, halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura pumapalo na sa higit 14 na bilyong piso. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap, bahagyang bumaba. Pangulong Marcos Jr. nagbantang itatakwil ang mga kaalyado at opisyal ng gobyerno na responsable sa palpak ng flood control projects. 6 sugatan sa pagsabog sa Tondo, Maynila. Dahilan ng pagsabog, inaalam pa ng mga pulis. Sa lalawigan, 5 bungo ng tao natagpuan sa San Jose del Monte sa Bulacan. At sa balitang sports, Philippine Junior Taekwondo Team nagsukbit ng 20 medalya sa 2025 Asian Junior Cadet Taekwondo Championships. Congrats! At syempre, habol natin ang mga nagpapa-attendance check sa atin. Magandang morning, Miss Susan at Sir Edgar Tantay ng Cainta Rizal. Magandang umaga, Sir Edison Enriquez ng Philippine Red Cross at syempre ng Malabon LGU. At batiin lang natin ng happy birthday! Yun, happy 15th birthday, Gian Season Lee. Ang greetings ay coming from your Lolo Jean and Lola Joy Season of Mandaluyong City. Gian Season Lee, happy birthday! At syempre, good morning po sa ating Mami Nidzi Lazaro na nanonood po ngayon sa Japan. Magandang morning kay Joe Fernald sa Kopon. Magandang morning din po. At syempre po kay Rafael Chan Kiawit, magandang morning! Naimba gabigat, amin na po, James Ivan, Romaric Rojas, magandang morning, Tina Mendoza, good morning, Wilson Pamitan, magandang morning, Teacher Teresita Loria, good morning, Teacher Rowena Sempio, good morning, Coco Yabot ng San Fernando, Pampanga, Maya Paabak, at siyempre Maria Dulce Orate. Magandang morning, sabi niya. Pogi 1 and Pogi number 2. Hindi po kayo nagkamali. Siyempre, good morning po kay Patrick De Leon Asierda. At siyempre kay Noel Galliano. Magandang morning po sa inyong lahat. Banong, magandang morning. GB, sabi niya, good morning Pinas. Si Choli Bacunyo, sabi niya, good morning watching from Ragay, Camarines Sur. Mercy Garcia, magandang morning. At siyempre, Josephine Pajarillo, sabi niya, present. Nakataas ang 3 kamay. 3 kamay yung gano'n talaga. 3 icons eh. Maraming salamat. At syempre magandang morning po sa lahat ng nakikinig at 10,000 live viewers. 10,000. Grabe, lunes na lunes. Magandang morning. Tranquilino Daus. Good morning, Kyang. Kyang, kumusta? Kamusta na, Kyang? Marami bang huli dyan? Marami pa rin bang tuna dyan, Kyang? Michael Elambuena, good morning po from Mandaluyong City. Pogi, sabi niya, kape na po. O paano? Rafael, magandang morning. Ang haba pa Oo nga eh. I-shoutout mo muna sila habang may time. Eto pa partner, pretuloy. Joe Fernand sa Kopon. Ayan, kay Zifristo, kay Tranquilino Daos, kay Edgar Bugayong, kay Adonis De La Paz ng Santiago ng Buenos Tardes, amigos. Imelda Juneda, good morning. At syempre po kay Florencio Texon. Ayan, good morning din kay Mercy Garcia, Jeremy Sanido, sabi niya, good morning from San Pedro, Laguna. Aba naman. At syempre, good morning, Zifristo. Sabi lang niya, wow. Sheena Jordan, good morning. Siguro nakita niya tayo. Pagbukas ng YouTube, nakita tayo. Ang nasabi lang niya ay, wow. Joke lang po. At syempre, good morning din kay Rodolfo Halog. Present din daw siya. Si, walang problema, Samuel Landia. Sabi niya, greeting to Samuel Luis and Leticia Serene. Happy Monday to everyone, sabi naman niya. Ito partner, mabilis lang si Fred Garcia, si Romeo Valderrama, Rolly Ilagan Dinglasan, kay Rodel Dolor Bulante, kay Randy Kayamo Arojo, kay Marge Gutnab, good morning kay Gonzalo Malihan, at syempre po kay Roger Saducos, magandang morning.
O, paano? At yan ang mga balita ngayon pong Lunes, August 4, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media. At ako po si Radyo Patrol, Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo. Antemano. Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada sa Mega Manila. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Ikaw pala yun? Ako yung partner. Radyo Patrol Steve Raz po. Bago ang eyeglasses. Napansin mo Paldo. Ano na, medyo malinaw na yung letter. Ayan, Nagbabalita ng oras po. Susunod na. Ano susunod? Susunod na po ang Ronda Pasada kasama si Daddy Johnson Manabat. Good morning. Happy Monday. Ingat po tayo Bye. lahat. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Ras Chan